Nararamdaman mo na ba na parang may gumagabay sa'yo na ang universo ay binubulong ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga kakaibang pagkakataon at tahimik na mga palatandaan? Paano kung ang mga bulong na yon ay bahagi pala ng isang propesiya na isinulat daan-daang taon na ang nakalipas ng misteryosong propetang si Nostradamus? Pagkatapos ng Abril 18, isang di nakikitang pintuan ang magbubukas. Isang pintuang tanging ilang piling kaluluwa lamang ang makakatawid. Para sa tatlong zodiac signs, ang sandaling ito ang hudyat ng pagsisimula ng hindi masukat na kayamanan. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa disenyong makakosmos. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Maaring nagsisimula ng magbukas ang iyong tadhana. Ang tanong, handa ka na bang makita kung ano ang paparating? Si Nostradamus, ang pangalan pa lang, ay nagpaparamdam na ng hiwaga, kapangyarihan, at walang hanggang karunungan. Kilala sa kanyang mga mahiwagang quatrain at nakakagulat na mga hula na tumama sa takbo ng kasaysayan, ang mystic na ito mula ika-16 na siglo ay nakakita ng mga kaganapang magaganap daan-daang taon pagkatapos ng kanyang panahon. Mga digmaan, revolusyon, sakuna, at pati na rin mga sandali ng hindi inaasahang biyaya. Sa isa sa kanyang mga hindi gaanong kilalang sulatin, may isang makapangyarihang hula tungkol sa biglaang kayamanan na magsisimula pagkatapos ng Abril 18. At ayon sa pinakabagong astrological decoding, may tatlong zodiac signs na naka-align upang tumanggap ng biyayang ito. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa banal na tiyempo. Ang mga tanda ng kapalarang ito ay matagal nang naglalakad sa landas ng mga panaginip, pagsubok at panloob na lakas. Lahat ay patungo sa sandaling ito. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa isang cinematic storytelling journey kung saan aming bubuksan ang emosyonal at espiritual na kwento ng mga pinili ng mga bituin. Mula sa mga numero, panaginip, o purong intuwisyon, ang lottery ng kapalaran ay tumatawag. Isa ka ba sa tatlo? Alamin natin kung ano nga ba talaga ang nakita ni Nostradamus sa mga bituin. Sino nga ba si Nostradamus? 300 na salita. Si Michel de Nostradam, na mas kilala sa buong mundo bilang Nostradamus, ay isinilang noong 1503 sa bansang Pransya. Isa siyang lalaking may maraming kakayahan, manggagamot, astrologo, at iskolar. Ngunit ang tunay na nagpasikat sa kanya ay ang kanyang mga propesiya. Noong 1555, inilathala niya ang librong Les Prophéties na naglalaman ng mahigit siyam na raang mahiwagang quatrain, mga maikling taludtod na pinaniniwalaang nakapaghula ng mga makasaysayang pangyayari daan-daang taon bago pa ito maganap. Mula sa pag-angat ni na Napoleon at Hitler hanggang sa Setyembre 11 attacks, ang kanyang mga bisyon ay patuloy na kinagugulatan ng mga iskolar at mistiko. Ngunit bukod sa mga kwento ng digmaan at sakuna, may mga hula rin siya tungkol sa biglaang kasaganaan, pagbaligtad ng kapalaran, at banal na pagkakahanay, mga mensaheng tila nakatago, ngunit malinaw sa mga mapanuring mata. Naniniwala si Nostradamus sa mga siklo ng panahon, impluwensiya ng mga planeta, at mga nakatagong padron ng tadhana. Hindi lamang siya tagapagbalita ng kapahamakan. Nakita rin niya ang mga bihirang pagkakataon kung saan biglang papanig ang kapalaran sa iilan. Ayon sa makabagong interpretasyon ng kanyang mga sinulat, isang ganitong sandali ay magbubukas pagkatapos ng Abril 18, 2025. Sa panahong ito, ang mga bituin ay magtatagpo sa isang bihirang pagkakaayos, isang kaganapang tinawag ni Nostradamus na isang banal na pabor na ibinubuhos sa mga handa na. Naniniwala ang mga astrologo ngayon na ito ay tumutukoy sa biglaang kayamanan, hindi inaasahang mga oportunidad, at oo, maging sa pagkapanalo sa loto para sa tatlong piling zodiac signs. Pero bakit sila? At bakit ngayon? Upang maunawaan ito, kailangan muna nating tumingin sa langit. Sapagkat ayon kay Nostradamus, ang sagot ay hindi basta makikita sa mundong ibabaw, kundi nakasulat sa kalangitan mismo. Sabihin mo lang kung handa ka na para sa susunod na bahagi.
Ang cosmic energy ng Abril 18, 2025, 400 na salita. Ang Abril 18, 2025 ay hindi lamang isang ordinaryong petsa sa kalendaryo. Ayon sa mga makabagong astrologo na bumabasa sa mga mahiwagang pahiwatig ni Nostradamus, ito ay isang punto ng pagbabalik loob, isang enerhiyang pintuan na minsan lang bumubukas sa loob ng isang henerasyon. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari sa kalangitan pagkatapos ng araw na ito? Una sa lahat, si Jupiter, ang planeta ng paglawak, kayamanan at swerte, ay bubuo ng isang makapangyarihang trine kay Pluto, ang planeta ng transformasyon at muling pagsilang. Ang bihirang pagkakaayos na ito ay nagdadala ng bugso ng enerhiya na kayang magdala ng matinding pagbabago, lalo na pagdating sa pananalapi at swerte. Para itong pinipindot ng universo, ang reset button, ngunit para lamang sa mga handang tumanggap nito. Dagdag pa rito, ang impluwensiya ng Moon conjunct Neptune sa Pisces ay nagdadala ng isang malapanaginip na kapaligiran. Sa panahong ito, mas malakas ang kutob kaysa lohika. Ang mga tila ordinaryong numero, panaginip, o kahit mga salitang narinig sa di inaasahang sandali, maaaring maglaman ng banal na mensahe na nagtutulak sa iyo patungo sa tadhana. Para sa tatlong zodiac signs na napili ng pagkakaayos na ito, ang mga araw pagkatapos ng Abril 18 ay maaaring maramdaman na parang surreal o parang panaginip. Baka ang tiket na binili mo sa bugso ng damdamin ang siyang manalo. Ang investment na ginawa mo nang may tiwala sa kutob, biglang lumago. Maging ang paglitaw ng mga repeating numbers ay maaaring humantong sa isang napakalaking kaganapan. Ngunit ang enerhiyang ito ay hindi basta-basta namimigay ng swerte. Ibinibigay ito sa mga naka-align. Ibig sabihin, ang mas malamang na makatanggap ng biyaya ay yaong mga sumunod sa kanilang panloob na gabay, kahit hindi ito maintindihan ng iba. Yaong mga naniwala, naghintay, nanatiling mabuti, at hindi sumuko kahit tila hindi malinaw ang daan. Tinawag ito ni Nostradamus na ang mga bituin ay tumatalikod at muling humaharap sa tapat. Hindi lang ito tungkol sa pananampalataya sa relihiyon, kundi sa tiwala, sa hindi nakikita, sa intuwisyon, at sa tahimik na paggabay ng universo. At ngayon, ang pagkakahanay ng tadhana ay kikidlat sa tatlong zodiac signs na sa wakas ay handa ng tumanggap ng kayamanang matagal nang inilaan para sa kanila. Kaya sino-sino nga ba ang mga ito? Simulan na natin ang kanilang kwento. Zodiac sign number 1, Gemini. Kilalanin si Elena, isang 34 na taong gulang na manunulat mula sa Maynila na palaging may pakiramdam na parang ang universo ay kinakausap siya sa mga lihim na code. Paulit-ulit na lumalabas ang parehong numero, saan man siya magpunta, nananaginip siya ng mga lugar na hindi pa niya nararating at nakakasalubong ng mga estranghero na nagsasabi ng mga bagay na parang matagal na niyang narinig. Natutunan na ni Elena na sundan ng mga palatandaan. Ipinanganak sa ilalim ng zodiac sign na Gemini, si Elena ay may isipan na puno ng libu-libong kaisipan. Matalino siya, mausisa, at may kakaibang kakayahan na makita ang koneksyon sa mga bagay na parang walang saysay para sa iba. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay. Naranasan niya ang taas at bangin ng pananalapi. Sa bawat sandaling akala niya ay malapit na siyang magtagumpay, bigla na lang itong nawawala. Pero nanatili siyang umaasa. Minsan nga, sinasabihan siya ng kanyang mga kaibigan na masyado siyang umaasa. Noong unang bahagi ng Abril 2025, napansin ni Elena ang numerong 18 na paulit-ulit na lumalabas. Sa mga resibo, sa plaka ng mga sasakyan, sa mga pahina ng librong binubuklat niya nang walang layunin. Binalewala niya ito sa una hanggang sa dumating ang panaginip. Sa panaginip, nakatayo siya sa harap ng isang nagniningning na arko na may nakasulat na Abril 18. May boses na bumulong, "Ito na ang oras mo." Pagkagising niya, nanginginig siya sa kaba at pananabik. Sa araw ding yon, napadaan siya sa isang lotto stand malapit sa isang coffee shop. Hindi dahil desperado, kundi dahil sa isang tahimik at misteryosong udyok sa puso niya, bumili siya ng tiket.
Dumating ang Abril 19. Habang nagsuscroll siya sa kanyang telepono, napahinto siya. Ang mga lumabas na numero sa loto? Eksaktong numero ng address ng kanilang bahay noong bata siya. Parehong numero rin na nakita niya sa isang panaginip isang buwan na ang nakalipas. Hindi siya nagsigaw, hindi siya umiyak. Umupo lang siya, nakatitig sa screen, habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay patunay na lahat ng kanyang tiwala, pakikinig, at matigas na pag-asa ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ang mga Gemini tulad ni Elena ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon, pag-iisip, at galaw. Sila ang mga tagapagdala ng mensahe sa pagitan ng mundo at espiritu. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa isang kaluluwang kambal na tatanggap ng ginto sa pamamagitan ng hangin. Marami ang naniniwalang tinutukoy niya ang Gemini, na may kakayahang tumanggap ng mga mensaheng pangkalangitan kapag nagbukas ang sansinukob. Pagkatapos ng Abril 18, mas lalakas ang bulong ng universo sa mga Gemini. Hindi sa salita, kundi sa mga padron, sa mga pagkakatugma, sa mga panaginip. At ang mga marunong makinig sa mga bulong na ito, tulad ni Elena, ay maaaring makaranas ng biglaang kayamanan. Hindi lang sa pera, kundi sa layunin. Sapagkat para sa isang Gemini, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaalam na kinakausap pala talaga sila ng universo. At sila ay matalinong nakinig. Sabihin mo lang kung gusto mo nang ituloy ang zodiac sign na inamong tutu, Cancer, Filipino version. Si Antonio ay likas na tahimik, isang lalaking mas malalim ang nararamdaman kaysa sa sinasabi. Ipinanganak sa ilalim ng zodiac sign na Cancer, lumaki siya bilang isang matandang kaluluwa na may pusong malambot. Pinalaki siya ng kanyang lola sa isang maliit na baybaying baryo sa, "Anak, ang mga panaginip mo ay mga mensahe. Balang araw, may ipapakita sila sa iyo na babago sa buhay mo." Sa loob ng maraming taon, nagsikap si Antonio bilang empleyado sa isang kumpanya ng pagpapadala. Payak ang buhay, at ang pera ay sapat lang. Hindi sobra, pero hindi rin kulang. Ngunit palagi niyang dala sa puso ang boses ng kanyang lola, lalo na tuwing gabi, kapag ang kanyang mga panaginip ay nagiging malinaw at kakaiba. At noong Abril 18, 2025, nagkaroon siya ng isa sa mga panaginip na yon. Nakatayo siya sa gilid ng dagat, may hawak na nagniningning na perlas sa kanyang palad. Sa likuran niya, ang buwan ay mababa at bilog, nagkakalat ng pilak sa ibabaw ng alon. Sa panaginip, ibinagsak niya ang perlas sa dagat. At ang tubig ay biglang nagliwanag ng ginto. Pagkagising niya, luhaan siya. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa bayan na parang may humihila sa kanya. Sa labas ng lumang palengke, may isang matandang pwesto na nagbebenta ng mga tiket sa loto. Matagal na mula noong huli siyang bumili. Pero ngayon, hindi siya nag-atubili. Pumili siya ng isang tiket ng walang pag-aalinlangan at lumakad palayo, bitbit pa rin sa isip ang panaginip. Kinabukasan ng gabi, inanunsyo ang resulta. Lahat ng numero tumugma. Tahimik lang si Antonio. Hindi siya tumawa. Hindi siya nataranta. Tumingala lang siya sa langit at mahinang bumulong. "Salamat, Lola." Ang mga Cancer ay pinamumunuan ng buwan. Isang tanda ng emosyon, intuisyon, at espiritualidad. Kapag gumalaw ang mga bituin at hinahalo ang tubig ng tadhana, ang Cancer ang isa sa mga unang nakararamdam nito. Sa isa sa mga di gaanong kilalang sulatin ni Nostradamus, binanggit niya ang pusong pilak na nakakakita sa panaginip ng mga hindi kayang makita sa liwanag. Maraming astrologo ang naniniwalang ito ay tumutukoy sa Cancer. Isang tanda na nangangarap ng bukas habang yakap ang kahapon. Pagkatapos ng Abril 18, isang bihirang koneksyon sa pagitan ng buwan at Neptune ang nagbubukas ng espiritual na daluyan para sa mga Cancer. Sila'y nagiging mas gabay ng panaginip, puno ng damdamin, at malalim na konektado sa enerhiya ng kasaganaan. Para sa mga taong nagtitiwala sa kanilang emosyon at kumikilos kapag sinasabi ng puso, ang mga himala ay maaaring dumating sa tahimik, ngunit kahangahangang paraan.
Hindi nanalo si Antonio dahil hinabol niya ang yaman. Nanalo siya dahil iginagalang niya ang mga hindi nakikitang hibla ng intuwisyon, ang ugnayang lahi, at ang damdaming gumagabay sa kanya. At iyan ang lihim sa biglaang biyaya ng isang kanser. Hindi ito dumarating sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag handa ka na, sabihin mo lang, next, para tayo'y magpatuloy sa Zodiac Sign number 3, Pisces, Filipino version. Lagi nang pakiramdam ni Liza na para bang nabubuhay siya sa dalawang mundo, isang paa sa realidad, at ang isa ay nasa mundong siya lamang ang nakakakita. Tunay na isang Pisces, siya ay isang artista, isang mapanaginip, at isang naniniwala sa mga palatandaan. Ang buhay niya ay laging ginagabayan ng intuwisyon kaysa lohika. At kahit hindi kailanman napuno ang kanyang bank account, hindi kailanman naging hungkag ang kanyang kaluluwa. Mag-isa siyang nakatira sa isang payak na apartment sa Quezon City. At kumikita sa pagpipinta ng mga imaheng dumarating sa kanya sa panaginip. May mga nagsasabing kakaiba ang kanyang mga obra, ngunit para sa iba ito ay mahika. Ang hindi alam ng karamihan, maraming beses na ang kanyang mga obra ay may mga simbolo, numero, at padron na kahit siya ay hindi kayang ipaliwanag. Ang tanging alam niya, kailangan niyang ipinta ang mga iyon. Sa gabi ng Abril 17, abala si Liza sa isang canvas na hindi niya lubos maunawaan. Ipinapakita nito ang isang umiikot na kalangitan, isang kamay na umaabot mula sa itaas at sa ibaba, isang sunod-sunod na 5 numero na paulit-ulit niyang ipininta. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang ito'y mahalaga. Kinabukasan, pagmulat ng mata, isang salita lang ang nasa isip niya. Pumunta. Wala siyang plano noon. Walang dahilan para lumabas. Pero nagbihis siya, lumabas ng bahay, at naglakad sa lungsod hanggang sa huminto siya sa harap ng isang maliit na convenience store. Sa labas nito, may nakasabit na poster, Lotto now open, try your luck today. Nagdadalawang isip siya. Ngunit naalala niya ang mga numero. Pumasok siya at pinunan ang tiket gamit ang mismong mga numerong ipininta niya. 3 araw ang lumipas. Nanalo siya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang pagpapatunay. Isang mensahe ng universo na nagsasabing, totoo ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Na may saysay ang kanyang mga bisyon. May kabuluhan ang kanyang mga panaginip. At sa wakas, ang kanyang regalo ay nagbunga ng himala. Ang mga Pisces na pinamumunuan ni Neptune, ang pinaka-mystical sa lahat ng zodiac signs. Kilala sila sa kanilang kakayahang kumonekta sa espiritual na dimensyon. Madalas silang tumatanggap ng gabay sa pamamagitan ng mga panaginip, sining, at damdam, panaginip, sining, at damdamin. Kung saan ang iba ay nakakakita ng pagkakatugma lang, ang Pisces ay nakakakita ng propesiya. Isinulat minsan ni Nostradamus, ang anak ng dagat ay gigising sa kodigo, at naniniwala ang maraming astrologo na tinutukoy niya ang Pisces. Ang tanda ng isda, isinilang mula sa tubig at panaginip. Pagkatapos ng Abril 18, papasok ang Pisces sa pinakamakapangyarihang pagkakahanay nito. Ang koneksyon ni Neptune sa buwan ay nagpapalalim ng psychic sensitivity at ang mga palatandaan ay mas lalong lilitaw. Ito ang panahon para pagkatiwalaan ng Pisces ang kanilang bisyon, sundin ng panloob na tinig, at kumilos, kahit mukhang wala itong lohikang basehan. Para kay Liza, hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkaka-align. Hindi niya hinabol ang yaman. Sinundan niya ang isang panawagan. At iyon ang nagdala sa kanya sa kasaganaan. Para sa Pisces, ang panalo sa loto ay hindi lamang pinansyal. Isa itong espiritual na katunayan na ang paniniwala sa mahika, hiwaga, at sa hindi nakikita ay kayang baguhin ang buong buhay. Espiritual na paliwanag, bakit itong 3 zodiac signs? Filipino version. Maaaring nagtataka ka, bakit nga ba itong 3 ito? Sa 12 zodiac signs, ano ang meron kina Gemini, Cancer at Pisces na sila ang naging natatanging naka-align sa suwerte pagkatapos ng Abril 18?
Ang sagot ay nasa daloy ng enerhiya at lalim ng kaluluwa. Ang bawat isa sa kanila ay malalim ang koneksyon sa intuisyong hindi sumusunod sa lohika. Si Gemini ay tumatanggap ng mga mensahe mula sa ether, mga pattern, numero, at pagkakatugma. Si Cancer ay nakararamdam ng emosyon bilang isang wika, ginagabayan ng panaginip, alaala ng ninuno, at kutob. Si Pisces ay sumasayaw sa pagitan ng mga dimensyon, ginagabayan ng mga bisyon, simbolo, at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ang mga tanda na hindi nangangailangan ng konkretong ebidensya upang magtiwala sa tawag ng tadhana. Kumakilos sila habang ang iba'y nag-aalangan. Naniniwala sila habang ang iba'y nagdududa. At ang universo, lalo na sa mga bihirang sandaling tulad ng enerhiyang binubuksan pagkatapos ng Abril 18, ay ginagantimpalaan ang ganoong pananampalataya. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa mga piling nila lang na nakaririnig sa hindi sinasalita. Iyan ang nag-uugnay sa tatlong tandang ito. Ang kanilang regalo ay ang panloob na kompas. At sa panahong ito ng cosmic shift, ito'y nagiging magnet ng kasaganaan. Hindi ito tungkol sa pagiging masuwerte. Ito ay tungkol sa pagiging naka-align sa kaluluwa, sa tiyempo, at sa banal na katotohanan. At ngayon, para sa tatlong tandang ito, hindi lang basta kumikislap ang mga bituin. Tumatawag na sila. Paano kung hindi kasama ang iyong zodiac sign? Filipino version. Kaya paano kung hindi nabanggit ang iyong zodiac sign? Huwag mag-alala, maaaring para pa rin sa iyo ang mensaheng ito. Hindi umiikot ang universo sa pagbubukod. Minsan, ang pinakamalalaking biyaya ay dumarating sa mga taong tahimik na nakikinig. Kung pinapanood mo ito ngayon, may dahilan. Ang enerhiya ng Abril 18 ay parang alon. At kahit na ang tuktok nito ay para sa Gemini, Cancer, at Pisces, ang alon nito ay umaabot sa lahat. Tanungin mo ang sarili mo, saan ka hinihila ng puso mo ngayon? Kung ang kaluluwa mo ay bumulong ng kumilos, magtiwala, o maniwala, huwag mo itong baliwalain. Maaaring hindi ikaw ang binanggit sa propesiya, pero maaaring ikaw pa rin ang matagpuan ng himala. Sabihin mo lang, ready, kapag gusto mong ituloy ang final part. Conclusion. Final message from Nostradamus. 100 salita. Cinematic tone. Full version. Wakas plus. Huling mensahe mula sa karunungan ni Nostradamus. Filipino version. Habang unti-unting gumagalaw ang mga bituin pagkatapos ng Abril 18, may isang pambihirang bagay na nagsisimulang mangyari. Hindi ito dumarating sa anyo ng malalakas na paputok, kundi sa mga bulong, banayad na udyok, at tahimik na mga himala. Hindi lang kapahamakan ang hinulaan ni Nostradamus, kundi pati ang mga banal na pagkakataon, mga lihim na sandaling nakaimbak sa oras. Naghihintay lamang na kamtin ng mga may pananampalataya. Gemini, Cancer, Pisces. Maaaring nakasulat sa mga bituin ang inyong mga pangalan. Pero ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa inyo. Ito ay kwento nating lahat na naglakas loob makinig, magtiwala, at maniwala. Dahil sa huli, ito ang pinakadakilang propesya. Palaging ginagantimpalaan ng universo ang mga sumusunod sa katotohanang nasa loob ng kanilang kaluluwa, kahit bago pa man ito paniwalaan ng buong mundo. Kung gusto mo ngayon, Ahmad, pwede ko nang buuin ang 500 word na video description, SEO tags, at YouTube formatting para sa buong script na ito. Sabihin mo lang, yes kung ready ka.